hindi biro yang ganyan. It's a grave crime. Kahit anong threat pa yan, kahit wala. Yung conditional threat naman kasi palusot lang yan ng mga nag-grave threats eh. So palusot lang 'yon. So talagang yung mga ganyang bagay hindi pwedeng hindi maliit na bagay, yung hindi mo na lang papansinin, hindi mo hahayaan. That's a threat to the highest official of the land. And first time po na nangyari na yung pangalawang pinakamataas na opisyal, titrinethreaten yung Pangulo. First time po na trineten ng Vice President ang buhay ng pamilya ng Pangulo at ng dating Speaker. So, sabi ko nga, hindi ko mawari, hindi ko maisip. Sabi nga sa amin sa Ilocano, maululaw yung nahihilo na ako. Hindi ko alam kung paano nila hahanapan ng paliwanag o explanation to talagang sot palu Itong grave threats na to hindi ko matanggal-tanggal sa utak ko. Talagang hindi ako mapakali dito Kahit na siguro po minsan kahit milyon na yung expenses, if ever ganun man, wala po tayong karapatan na ipapatay ang Pangulo ng Pilipinas. Parang, ako, personal ko lang yun ganun talaga yung kurot sa dibdib ko Masakit Lalo, Ilocano pa ako. So, talagang, hindi ko alam yung amount Hindi ko alam yung eksaktong amount. So, I think, pwede nilang i-crunch yung numbers. Siguro yung sinasabi mo, ma'am, yung na-mention ni former Speaker APC. Pero parang hindi ako familiar kung dinispute or sinagot to ni current. Oo. So hindi ako sure doon. Pero medyo, ewan ko, iba yung tama, iba landing sa akin itong gusto mong ipapatay yung Pangulo. Medyo unacceptable talaga.